to give us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon! Are you happy? Are you happy? O dapat hindi happy lang, kundi may joy sa puso. Amen? Alam nyo, yung happy, nakukuha lang yan sa happenings. Kapag masarap ang pagkain, kapag may regalong tinanggap, pag may magandang pangyayari, happenings. Pero yung joy, kahit na minsan ay parang pinagdamutan ka na magandang pangyayari, hindi masyadong kagandahan ng sitwasyon, hindi naaagaw ang joy. Amen po? Because the joy of the Lord is our strength. Kamusta po ang ating mga taga-FB Live? Salamat po sa Panginoon sapagkat kung paanong pong may mga nakikinig ho dito, na pagpapala, hindi po nyo po nakikita lahat dahil ang ating service ay per second and third service. Ang ating per service ay inuumpisahan ng alas 8:30. Pagkatapos po ang simula po natin ay 10:30. Tapos mamaya may 4:30. So iba pa po yung mga gawain natin sa iba't ibang lugar. Meron po si Pastora Helen, si Pastor Michael, si Pastora Kai, at ang ilang mga barangay coordinator natin. Nandiyan sila Jennifer, sila Doktora Annabel, sila Ate Angie. Ayan, sino pa ba yung iba nating mga barangay coordinator? Ayan, sila Kuya Joe, sila Kuya Sergio. Maraming humahayo sapagkat maraming kaluluwa na dapat dalhin sa paanan ng Diyos. Amen. Parang tema natin ngayon, revival, a call to intentional soul winning. Everybody say soul winning. Dati may na-attend akong seminar. Sabi niya, yung mga tao daw na talagang gusto niyang bigyan ng kaluguran ng Diyos, walang tao na pinalalagpas siya para hindi siya ng salita ng Diyos. Ang tawag daw sa kanya ay soulniak. Ayan. Kung meron pong mga naa-addict, na kung saan nagiging marahuyo sa isang bagay, pagka daw ang isang tao ay talagang nais niya, marubdob ang kanyang puso, na magdala ng kaluwalhatian at karangalan sa Panginoon at bigyan ng kaligayahan ng Diyos, walang kaluluwa daw na palalagpasin siya. Tumanggap at hindi, i-share niya ang Word of God. Ang tawag daw sa taong yun ay soulniak. O, diba? Sarap. Sabihin mo sa katabi mo, soulniak ka ba? O, diba? Salamat sa Lord. Revival, a call to intentional soul winning. Ang kalooban po ng Panginoon ay punuin ang langit. Amen. At ang JIL may kawayan dapat may bahagi sa pagpupuno ng langit. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo bang maging bahagi? O, di ba? Maganda na napupuno ang langit, may bahagi ka. Kapag tiningnan ang mapa ng may kawayan sa kabuuan ng mapa ng Bulacan ay maliit. Pero pagka ang may kawayan, kita mo pa naman dahil isa po sa malaking bayan ng may kawayan. In fact, city na po tayo. Pero kapag ang mapa ng may kawayan, tiningnan mo, sa buong Pilipinas, hindi naman nakikita to halos. Lagay mo sa buong mundo, halos hindi nakita. Pero walang kaluluwa sa iba't ibang panig ng mundo ng daigdig na ito, kahit tagagubat pa na hindi nakikita ng Diyos. Hindi mo nakikita pero nakikita ng Diyos. Ang Diyos ay gagawa ng kaparaanan. Papahintulutan niyang sitwasyon. Lumuhod lamang ang tao at makakilala sa Diyos. At yan ang ating pag-aaralan sapagkat ikaw'y dating ligaw. Sabihin mo sa katabi mo, ligaw ka dati. Di ba? Alam nyo ba, nung araw, scam ka. Akala mo ang relihiyon na magliligtas sa'yo. Akala mo yung pinasukan mong denominasyon o sekta na kung ano-ano mga pinagagagawa mo, na kailangan latiguhin mo ang likod mo, gayahin mo si Kristo pag araw ng Biyernes Santo. Lahat inialay mo. Kandarapa ka pa ng pagpipila para lamang punasan ng paa na nakahiga kung saang nakahiga. At akala mo gagaling ka. Ilang beses ka nang sumayaw. Sa lugar na yon, magkaanak at magkajowa ka lang. Pero walang nababago. Salamat, tapos na scam ng ating buhay. Nakilala natin ang tunay na Diyos na nagsasabing, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except me, says the Lord. Amen. Huwag nating pahirapan ang kaligtasan. Tanging pagsampalataya lamang kay Jesus na nagsasabing sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pag sinabing bugtong na anak, kaisa-isa. Sino rito may anak? Taas ang kamay.
Paramihan tayo, merong isang anak. Si Helen lang yon, partida. Ay, sister, hello. Gusto mo dagdagan? Si Helen, isa lang ang anak, pero talaga naman, nagkaroon naman ng 2 apo at magkakaapo pa. Kung pwede lang humingi ng isa, hiningi ko na si Tihila. Kaya lang kanya-kanyang diskarte yan para magkaroon ng tunay na pamilya. O, di ba? O, sino rito? 2 anak, 3 anak, 4 anak, 5 anak. Kaya mo bang ibigay ang isa? At pagkatapos ay latiguhin sa harapan mo at ipako sa krus? Hindi. Pero ang Panginoong Ama sa langit, ibinigay niya para magkaroon ng kaligtasan ng tao na hindi kayang gayahin ng sinuman at ng anumang relihiyon, sapat ang pag-ibig ni Kristo na namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya iyon po yung sinasabing soul winning. Dapat ang kaligtasan na meron po tayo ngayon ay ibahagi po natin. Ibahagi po natin ang kaligtasan na magdadala sa tao tungo sa buhay na walang hanggan. Ang ating pag-aaralan sa umagang ito, it's all about the lost and found sheep. Everybody say, the lost and found. Ang lata nyo naman, ako nga 1 oras at kalahati lang tulog ko. Everybody say, the lost and found sheep. Okay. Nakakita na ba kayo ng isang lugar, sa isang lugar o kaya department store o isang particular na lugar, nakalagay doon, lost and found. O, di ba? Pagkada anniversary po ng JIL, hallelujah, ako po'y nalalagay lagi sa information lost and found. Yung mga anak nyo naiiwan sa luneta. Kung ano-ano mga naiiwan. Tapos ang nanay, tuwan-tuwa at umiiyak kay Lord, wala na pala yung anak niya. No, napagtanto niya, tapos lang ang anibersaryo. Salamat na naman po, sa tagal ng panahon, yun ang pinakapaborito kong lugar sa lost and found information. Nilalagay po ako sa loob, the aircon, gusto ko rito, sabi kong ganun. Kasi nakikita kong iba't ibang reaksyon ng tao. Naku, ilang buwan na naman, anibersaryo na naman, pupunta na naman tayo sa luneta, ano? Nangangamoy anibersaryo na. At nakikita ko ang iba't ibang reaksyon ng pagpupurit, pagsamba, at nakikita ko po ang iba't ibang reaksyon ng mga magpapamilya. At kadalasan po ay may mga nawawala ng anak, nawawala ng ina, nawawala ng kapatid. At dumating sa point, nakauwi na kayo't naghihilik na, kami nandun pa. Bakit? Hinahanap po namin ng solusyon para maibabalik yung nawawalang pamilya nila. Pero salamat, sa kasaysayan po ng anibersaryo na ibabalik naman ang mga nawala. At katunayan, dati naman tayong nawawala spiritually. Amen? Nandyan po ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, dati kang wala. Na natutulala. Pero ngayon ay nakita na ng Diyos. O, di ba? The lost and found sheep. Luke chapter 15, verse 1 to 7. Then all the tax collectors and the sinners drew near to him to hear him. And the Pharisees and scribes complained, saying, this man receives sinners and eats with them. So he spoke to this parable to them, saying, what man of you having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found my sheep, which was lost. Verse 7, I say to you that likewise there will be more joy in heaven. Everybody say, more joy in heaven. Thank you po, over one sinner who repents than over 99 just person who need no repentance. Lord po ang mag-bless sa pagkabasa ng ating binasa sa umagang ito. Nakakatuwa pong isipin kung paanong binigyan ng talinhaga ng Diyos ang marubdob na pag-aalala niya, pagpapahalaga niya sa buhay ng bawat isa. Ipinakita ng Panginoon kung gaano kakahalaga, kung paanong inilustrasyon, tinalinhaga niya, kung may 100 tupa, at nang binibilang niya, biro mo, alam niyang 100 to, at alam niyang may nawalang isa. Nandyan po ba kayo? May nawalang isa, ang gagawin niya ay hahanapin yung isa. Pero naniniwala po kung may pag-aaral na hindi basta-basta iniwan ng good shepherd, everybody say good shepherd, nang hindi secured ang 99. Sa usapang realidad, at pag ikaw ay may negosyo, aanin mo yung isang nawala, may 99 ka pa. Kikita ka ba dyan sa isang yan? Dito ka na, secured mo na yung 99. Pero iba ang pagtanaw ng Diyos. Kaluluwa ang pinag-uusapan. Buhay na mapapahamak. Buhay na wawala. Buhay na mawawasak. Kaya sa ngalan ng kaligtasan, sa ngalan ng pag-aayos ng buhay,
Isisecure niya muna yung 99 at hahanapin ang isa. Hindi basta niya iniwan, bahala kayo dyan, mas mabait itong isang to, hahanapin ko to. Puro kayo pasaway. Hindi. Sabi ng isang matalinong nag-aaral, ito daw pong shepherd na ito na sinasabi ng Lord na nasa Book of Ezekiel, i-secure niya yung 99. Although may patalinaga, sinabi niya, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon na higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. So hindi after ang Lord sa kung ano meron ang tao na magpapasaya kanino man, kundi after ang Diyos sa patutunguhan mo. Napakadalas ko pong sabihin na ang mundong ito ay mapanligaw. Maraming bagay sa mundo na nanakawin ang iyong kapayapaan. Nanakawin ang iyong kasiyahan. Anong ibig sabihin? Kapag kabili ka ng cellphone na latest, pagkaraan ng isang taon, hindi na latest, hindi ka na masaya. Kapag ka may mga reunion at nakita mo yung mga kaeskwela mo, nagagandahan ng sasakyan, hindi ka masayang pumunta kahit na sila mga close sa'yo. Bakit? Wala kang sasakyan na kagaya nila. Para hubang ang standard ng mundo'y ang hirap pong tapatan. Dahil ikaw ay i-entertain lang kapag nakitang maayos ang pananamit mo at maganda ang titulong hawak-hawak mo. Nakalulungkot isipin na iyon ang pagtanaw ng tao. Nandyan po ba kayo? Kaya nga may VIP pa, di ba? Very important person. Iba ang daanan ng VIP sa hindi VIP. Buti na lang, ewan ko lang kung may VIP sa langit. Sana kung may VIP, sama tayo doon. Pero hindi. Ang pintuan ng kalangitan ay bukas sa kahit sino mang tao, anuman ang uri ng pagkatao mo sa daigdig na ito, na nagbalik loob, humingi ng tawad, at tumanggap kay Jesus. Ano nga ba naghihintay kung hindi hahanapin ng Diyos ang nawawala mong kaluluwa? Sino ho rito na hindi mo malilimutan ng isang amoy na baho-baho sa buhay mo? Yung napakabahong amoy. Yun ang inilustrasyon ko kanina. Wala na pong babaho pa sa impyerno. Nakaranas na ho ba kayo ng kati sa katawan na kahit kinakamot mo'y mahapdi na ayaw maibsan ng kate? Meron ho nun sa impyerno. Nakakita na ho ba kayo ng taong pinatay na pero hindi pa rin mamatay-matay? Meron nun sa impyerno. Pagdating po ng kamatayan, titigil ang kalendaryo, titigil ang orasan, matitigil ang panahon ng lahat ng meron, pero hindi matitigil ang buhay mo sa langit man o sa impyerno. Kaya ganun karubdob ang Panginoon. Dahil mapapahamak ang tao, binigay niya ang kanyang bugtong anak, maligtas ka lang. Pero inililigaw ng mundo, inililigaw ng sarili, niyang gusto ang tao. Nakakatuwa, happyawan ko lamang po. Nakita niyo ba na maraming panahon dito sa Biblia na inilintulad ng Diyos ang tao sa siyep? Bakit inilintulad ng Diyos ang tao sa tupa? Alam niyo po ba, ang isa sa pinakamahirap pong alagaang hayop at sensitibo ay walang iba kundi ang tupa. Sabi niya, mabait daw po yan. Sabi nila, mabait, pero talagang alagain. Tingnan mo, hahapyawan ko lang po bago tayo magpatuloy. Wala po dyan ang aking sasabihin. Bakit po kinumpara ang sheep sa Biblia, ang tao? Bakit po? Because sheep have no sense of direction. Kaya nga po, the Lord is my shepherd. Yung shepherd, merong, ang tawag doon? Ano yun? Baston? Sa English. Stop, di ba? Ano itsura ng stop na Kuya Ate Malu? Hindi ba merong kawit? Hindi ang role nung stop na yon ay panghalibas at pambasag ng bungo ng ulo ng tupa, hindi. Pang-direct. Kaya nga po, halimbawa naliligaw na yung tupang ganyan, kakalawitin yon hindi para sakalin. Dahan-dahang dinadirect. At trivia lamang po, ang tupa kapag humaba na ang balihibo at natakpan na ang mata, kapag yan nakapila at ginaganon po ng shepherd, pagka humitakip ang mata kung saan na napupunta yan. Isa pa, ang shepherd po, inaalagaan ng oil ang ulo ng tupa. Bakit? Hindi po para hindi para gumanda lang ang balahibo. Kasi po, panglaban yun sa mga kulisap. Sa mga insekto na pwedeng pumasok sa mata, sa tenga, sa ilong ng sheep. Kasi hinahayaan ng sheep na dapuan ng insekto ang ilong niya, ang mata niya, ang tenga niya, hanggang sa pwede itong mag-cause ng sakit ng sheep.
Kaya inaalagaan ng shepherd na lagyan ito ng oil para ho maging maayos at hindi makagalaw anumang mga insekto sa kanyang katawan. Kaya pala sabi ng Biblia, you anoint my head. Sabi ng Book of Psalms 23, na simbolo ng pag-iingat at kapangyarihan ng Diyos para hindi tayo paglansiin ng gawa ng kadiliman. So, ang sheep, wala talagang sense of direction. Kahit na marunong silang tumakbo, lumakad, kaya nga alagain sila. Sila ay talagang kailangan mong i-guide. And sheep are defenseless. Ang sheep, bugbugin mo ng bugbugin yan, di basta-basta lalaban yan, mabubugbog yan. Wala tayong laban sa gawa ng kadiliman na hindi natin kilala kung nasaan ang kalaban natin. Maraming Kristiyano binubugbog ng kaaway. Pinapahintulutan sila na lamunin ng sanlibutan. The earth is the Lord and the fullness thereof. Pero ang pandaraya ng kaaway, ang mundo ay Kanya. Gagamitin niya para pagurin ka. Para mawalan ka ng pag-asa. Para ikumpara mo ang buhay mo sa iba. Kaya nga nakalulungkot kung ang basihan natin para maging maligaya, material na bagay, nakalulungkot ka ng tao sa mundo. Kung ang basihan natin, ako'y pinagpala. Bakit? Maganda trabaho ko. Kaya namang ibigay ng mundo yan. Kaya hindi dapat ikumpara na ikaw ay kinakasihan ng Diyos kapag ikay pinagpapala. Mas mayaman nga minsan mga taong walang pagkakilala sa iyo eh. Pero yun lang ang basihan mo. Usapang puso po tayo. Marami pong taong naliligo sa salapi pero malungkot ang buhay. Marami pong taong maganda ang kama pero hindi mapagkatulog. Marami pong taong maraming alam pero hindi matalino sa salita ng Diyos. Sheep cannot get up without help. Alam niyo po ang sheep, kailangan talaga niya ng tulong, kailangan may backup. Kaya nga po talagang 24 oras nakaalalay ang shepherd. Kaya nga si David, good shepherd siya. Bakit? Inalay niya buhay niya para sa mga tupa. Nang humarap siya kay Goliath at humarap siya kay Saul, dahilan para lumaban ka at anong pwede mo ipagmalaki? May alaga po akong tupa. Kapag po ito ay pinagtatangkang patayin ng mga hayop na mababalasik at mababagsik, hinahabol ko po ito at pinipilipid ang panga. Inalay ang buhay sa hayop lang. Doon pa lang, good steward na. Excellent na yung kanyang paglilingkod sa Diyos. Naging matapat siya, nakikita man o hindi ng sino man. Pwede niyang pabayaan ng tupa at sabihin, namatay hawak ko ba buhay niyan? Yun ang matinding pagsusulit. Yung paglilingkod na walang ibang nakakakita kundi ikaw. Tanging Diyos lamang. Akala mo hindi kayang i-expose ng Diyos yun. Kasi ang bawat bahagi ng ating paglilingkod ay katumbas ng pwedeng maramdaman ng Diyos sa kalangitan. Kaya nga ang bawat kaluluwa na naliligaw ng landas ay sakit ng dibdib ng Diyos. Subalit ang bawat kaluluwa na nagbabalik sa paanan ng Diyos ay tunay na ligaya sa puso ng Diyos. Salamat po, naka-attend kayo ngayon na ipaglaban nyo ang katotohanan dapat nandito ka ngayon sa kabila ng labanan mo sa buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Sabi nga po dito, just like a shepherd which was used in a parable cares for its sheep, keep them from harm, spend great time with his flocks. Nakita ko po dito na kung saan para po talaga tayong mga tupa. Na kung saan kapag hindi po tayo aalagaan ng Panginoon, tayo'y magkakawatak-watak. Ang sabi po dito, like a shepherd which was used in the parable cares for its sheep, keep them from harm, spend great time with his flocks, and know them by their names. Imagine, alam niyang 100 yun. At alam niyang may nawalang isa. At alam niya kung sino doon ang yung dito may depekto sa kabilang paa to. Ito medyo ganito to. Alam niya by name. Sabi ng Isaiah 43 verse 1, fear not for I have redeemed you, I have called you by your name. Honest to goodness, bago kayo pumasok dito, sino kumuha ng pangalan nyo? May naglista ba ng pangalan nyo? Yung iba hindi na nagpapalista. Bakit? Kilala na, mga anak salamin si sister. Si ano to? By your name. Ang bawat isa rito, may pangalan sa labas. Gaano kahalaga po sa amin yon? Para kung dumating sa panahon na kailangan po namin kayong bisitahin, kamustahin,
Kamusta na po kayo? Birthday nyo, batiin po namin kayo. Namatayan kayo, puntahan namin kayo. May problema kayo, kailangan namin kayo ipanalangin. By that, naaalagaan kayo. By name. Paano kung hindi nalista ang pangalan nyo? Paano kung wala kayong pangalan? Sino yung umattend? Yung nakamaroon, naka-brown, yung medyo maliit pero may konting puti ang buhok, nakasinelas na. Pwede ba yun? By your name. Kaya napakahalaga ng pangalan, ito'y sisidlan ng iyong pagkataong pagkakilanlan. Kung sino't ano ka, dangal kung meron ka man. And praise God, wala tayong dangal nung araw. Si Pastora Diwani, na nung araw, kung di ako magja-Japan, magdadancer ako sa dyan, magbo-bold star na lang ako. Kasi sabi nung kapitbahay ko, maganda yung anak mo, Rosa, yung bunso, pinakamaganda yata yan. Swerte ka dyan, sabi ng manghuhula. Pupunta sa iba't ibang bansa yan, yayaman ka. Pag-artistahin mo yan, makikipagsabayan yan, pag edad ng 14, hita pa lang yan, naku po, bibenta na sa sinihan yan. E naisip ko, magbo-bold star ako. Kumita lang. May takbo ng isip ko, kala ko ang magpapaganda sa buhay ko, pagyaman sa salapi. Binigo ko lahat ng Diyos doon. Salamat, maraming taong mayaman sa labas pero dukha sa loob. Hindi ko kinokomport ang walang-wala ngayon. Pero ang katotohanan, ang papasok ng langit ay mayaman ng puso sa pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Amen! Nandyan po ba kayo? Naalala ko yung isang kapatira natin. Namatay, inaalagaan niya, iniwan ang lahat ng signature na damit. Name it, lahat ng signature na damit. Sabi niya, alam niyo, Pas, kapag pakakainin ko, lalagyan ng dextrose, lalagyan ng gamot, kailangan kong gupitin ang lahat ng signature na damit niya na nakasuot sa kanya. Signature na damit na gugupitin mo para lamang palitan ng bagong damit dahil hindi na makatayo para bihisan. Nandyan po ba kayo? Pastora, hindi niya ho nakakain ang lahat ng kinakain kong masasarap na ako ang nag-aalaga sa kanya kasi tube na lang siya kakain. Nakita niyo po ba na sa isang iglap ang iyong panlasa ay pwedeng mawala? Ang iyong talino sa isang iglap ay pwedeng mawala. Ang lakas mo sa isang saglit ay pwedeng mawala. Thank God! Andyan ka pa. May pagkakataon pa para paligayahin at paglingkuran ng Diyos na nagbigay ng bagong lakas sa buhay ng bawat isa. May pangalan ka at kilala ka ng Diyos. Walang pangalan na hindi mahalaga sa Diyos. Kaya nga po tayo may file ng pangalan mo. Sino-sinong umattend sa extension 1, sa extension 2, sa extension 3. Ilang beses na itong dumadalo. Ano nang status nito? 6 na buwan na palang dumadalo. Isama na natin sa paglilingkod yan. Praise God, tapos na po ang SOL. Bumalakpak ang mga nag-undergo ng SOL. Yan po yun. Laude ka? Si Kuya Willie yata ang summa cum laude. Praise God. Pero mo, tinuloy-tuloy yan. Hindi na natiling nakaupo. Nagpatuloy, nag-aral. Ngayon, sa anumang kaparaanan ay pwedeng paglingkuran ng Diyos. Napakahalaga po na tayo'y tinatawag ng Diyos sa kanyang pangalan. 1 Peter chapter 2, verse 25, sapagkat kayo'y tulad ng mga tupang naligaw ng landas, ngunit ngayon ay nagbalik na kayo sa Kanya. Siya na pastol na tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Alam niyo po ba, magkasakit ka na sa katawan, wag lang ang kaluluwa eh. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Naranasan niyo bang hindi ka okay pero okay ka? nung tinakbo ko ako sa ospital last month, sabi ng anak kong si Bunso, Ma, okay ka ba? Hindi pa ako sumasagot. Tapos, anong ako'y dinala na sa 3rd floor, di ko alam kung ano ginawa sa akin dahil parang di ko na alam nangyayari, sobrang taas ng pain. Ang ginagawa ko na lang, sinasamba ko ang Diyos sa gitna ng pain. Ang lakas palang makarelieve pagka may nararamdamang ang pain. No wonder, pag si Pastor dyan sumasakit ang tiyan na, I worship you. Kaya pala si Stephen, nung binabato, nag-worship kay Lord. Mabisa pala tong anesthesia to worship the Lord our God pag natatakot ka na. So, nape-pray lang ako. Pagbaba ko, may pain pa rin. Sabi ni Kat ko, Ma, okay ka ba? Sabi ko, okay ako, anak. Sure ka? Okay ako. Pero hindi ako okay. Kasi may pinagugutan ako, dapat maging okay ako. Heto pa ako, hindi pa nalalagot ang hininga ko. At kung malagot ang hininga ko, mas okay yun. Tapos na paghihirap. Babaguhin ko na po. Kasi nung minsan, nasa body of Christ ako, sabi ko, Praise God, marami tayong kasabayang natulog kagabi, pero hindi natin nakasabayang gumising. Sabi ni Pastor Andre,
Parehong praise God yan, Pastora. Kasi kung Kristiyano ka at nagtitiwala ka sa Lord at hindi ka na nagising, praise God kasi pagising mo, kaharap mo na si Lord. Kaya sa pagising mo, kaharap mo malaking problema. Di mo alam kung paano susolusyonan. So, magising at hindi, praise God pala. Kaya pala sabi ni Apostol Pablo, sa mamatay at sa mabuhay ipakinabang kapag ang Kristiyano ay nakakilalang tunay sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen! Palakpakan natin si Lord. 5 puntos lang, uuwi na tayo. 5 lesson of the parable of the lost sheep. Ano po ang aral sa talinhagang ito? Una, God cares for us. Everybody say, God cares for us. From the parable of the lost sheep, the shepherd represent God. In the parable, the shepherd cares for the sheep and even went ahead to pursue the lost sheep. The shepherd didn't wait for the sheep to come wandering to the fold or to hear his call, but rather search for the sheep. Ano pong lesson natin dito? Nakita po natin, higit kailanman ang Diyos ay may pinakamataas na pagmamalasakit sa iyo. Na pag-aalala sa iyo. Amen. Testify ko lang kasi kanina, tinestify ko. 2 o'clock or 3 o'clock in the morning, nag-uusap kami ni Pastor dyan. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa Panginoon, Mami. Sabi niya ganon. Ang laki-laki ng kaibahan mo sa akin. Sobrang tapang mo. Sobrang lakas ng loob mo. Sabi niya, ako kasi, laki ng kinalaman ng upbringing ko. Lumaki kong parang ang dami kong kinatakutan. Ang dami kong ikinahihiya sa buhay ko. Kaya siguro ganito ako, sabi niyang ganon. Sa mas malaking pagsubok, mas tahimik ako. Mas dinadaan ko sa dasal. Sabi ng asawa ko, ikaw hanggat makakakuha ka ng puntos para tumayo ka't manindigan at tumaya, gagawin mo. Sabi ko, kaya nga ikaw ang binigay sa akin eh. Tandaan nyo, ang isang ginagamitan ng baterya, negative, positive ang lagay dyan. Huwag niyong hanapin sa iba na gusto niyong makita sa inyong asawa. Ang sabi ko sa kanya, alam mo ba, Daddy, isinuko ko yung language of love na hinahanap ko sa iyo na hindi mo binibigay. Pinagkasya ko na lang ang sarili ko kung paano mo ako mahalin at kung paano mo ako gustong mahalin. Nandyan po ba kayo? Kasi minsan, hinahanap natin yung lingwahe ng pagmamahal sa iba na hindi natin makuha. Si Lord, siya ang author ng lahat ng language of love. Lahat ng kaya nating hanapin na makikita, tanging sa Diyos lang eh. Lahat ng bigat na hindi natin kayang pasinin ng Diyos yun eh. Sabi ng book of 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your anxieties on Him because He cares for you. Bigay daw natin sa Diyos lahat ng bigat dahil walang bigat ng puso, walang bigat ng isip, walang bigat sa damdamin na hindi kayang dali ng Diyos na kasama Kanyang bubuhatin. When trouble comes, focus on God's ability to care for you, sabi ni Charles Stanley. And Matthew 11:28, come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Hinanap yung isa, take note, ano yung hinanap? Nagwawala o nawawala? Nagwawala o nawawala? Sino hinahanap? Nawawala. Ang nawawala'y hinahanap, ang nagwawala'y di hinahanap. Nawala. Bakit nawala? Naligaw, nalito, nasaktan, nasugatan. Dinamba ng problema at pagsubok. Diba? Na-offend. Nawala. Hindi kinaya ang bigat ng problema. Tayo minsan physically present but mentally absent. Yun ang nakakalungkot. Baka akala mo kinakasihan ka pa, yung para hindi na. Nandyan po ba kayo? Akala mo puspos, yung pala ubos. Yun ang nakakalungkot. Pwedeng maging artificial ang ating pagsamba. Pwedeng makita kang masipag. Pwedeng ilabas ang lahat ng galing. Pero hindi kayang pwedeng manipulahin ang tunay na nararamdaman ng Diyos. Ang haba ng grasya ni Lord, ano? Sabi mo sa katabi mo, hanggang ngayon, nandyan ka pa. Diba? Napansin mo yung haba niya. Sa tao yun, kumbaga sa kumpanya. Ano tawag doon? Awol, tanggal na, hindi na kausapin tawag doon. Di ba? Merong ganon. Awol ba tawag doon? Ako, puri ng Diyos, ano? Di ako naaawol kay Lord. Daming sablay ng buhay ko. Nababalutan lamang po ako minsan ng pulpito at hawak ko'y Biblia.
Pero tao pa rin nasasaktan, nasusugatan, nagkakamalit, nahuhulog pa minsan-minsan, hindi man ang katawan pero ng isipan. Pero grabing magmalasakit at magmahal ang Diyos. Tinutugis pa rin ako ng pagmamahal at hinahanap ng kanyang kalinga. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. God's way differs from man's. Uulitin ko, teka, ba't pagtsatsagaan ko yung isang yun? May siyam na putsyam ako. Hindi, iba paradigm ni Lord eh. In the story, the shepherd temporarily left the 99 sheep to pursue the lost one. So as a Christian, when we are following God, we should not think of what to gain or what we are losing, which is operating in the realm of the world, but be willing to lose it all God's sake. We should humble ourselves before God and be willing to serve diligently in the sanctuary of God. We should get involved more in soul-winning activities to proclaim the gift of God, which was given willingly to mankind. Kasi sa totoo lang, hindi naman natin trabaho na yung puso ng tao baguhin eh. Ang trabaho lang natin, i-share ang Word of God. Payuhan sila. Pag tinanong niyo po ako, Pastora, ilan na po napatanggap niyo kay Lord? Hindi ko na mabilang. Pero hindi ko kayang garantiyahan, lahat ng pinatanggap ko, nagpatuloy. Diyos na bahala doon. Pati mga anak ko, may perfect time ang pagtama ng buhay nila. Pero hindi ako dapat magsawa ng kapapayo, kapapaalala. Ang bahagi ko lang bilang magulang, payuhan, paalalahanan, sabihin ang salita ng Diyos para sabay-sabay kami na magkita-kita sa kalangitan. Pero hindi ko trabahuin, baguhin ang puso ng anak ko. Diyos ang babago dyan. At hindi natin pwedeng hatulan ang puso ng isang tao, pero mahahatulan mo siya sa gawa't kilos at salita. Nandyan po ba tayo? Tuloy lang. Kahapon po ay nagkaroon kami ng meeting. An example ko si Pastora Helen. Tinanong si Pastora Helen, Pastora Helen, ilan ang napakain sa food feeding? Salamat po sa mga sumusuporta. Sabi ni Pastora Helen, 99. Ay, 100. Bilang yon, biro mo ha, abala sa pagbibigay, pero bilang 100. May pangalan ba yan, Helen? Nakalista pangalan? Nakalista ang address? Nakalista kung may cell number? Imagine, 100, binilang. Pak, 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 pak. Kayang ibigay sa'yo, Rona, na nakatingin ng mata sa mata. For the record. Pero ilan ang bumalik sa Bible study? 9. Kasalanan ni Helen? Ano pinakain mo, Helen? Panset, imbutido, itlog na pinirito, with matching love, dahil ang nagluto mismo si Helen. 100 may pangalan, inilista. Pero 9 lang ang dumating na may pangalan. Kasalanan mo, Helen? 100 minus 9, ilan ang nawala? 81. Hindi kasalanan, 91. Hindi kasalanan ni Helen yun. Ang kasalanan mo, Helen, inutusan ka ng Lord na magpa-food feeding, tapos hindi mo nilista ang pangalan, para i-follow up sila, yun ang kasalanan mo. Pero hindi mo kasalanan hindi sila bumalik. Sa 100 na pinawisan si Helen, na hindi ko alam kung paano kami nakalikom ng ganon, may 9 na bumalik out of 100. May pangalan lahat na inilista. Salamat yung 9 na yon ay kaya mong puntahan, ipanalangin, at isama sa gawain. Ganon kagaling ang Lord pag tayo'y naglingkod sa Diyos. Masaya si Helen? Masaya! Bakit? Pinintasan pa siguro yung kanyang luto. Ba't naman ganito yung itlog? Hindi malasado. Diyos ko naman, kokonti ang pansit. Hindi yun ang magpapalungkot sa tunay na naglilingkod. Ang mahalaga, nasa tamang oras, nasa tamang panahon, nasa tamang gawa ng paglilingkod. Ako nga po, nag-follow up. Habang kinakaunsilan ko po yung ina, bigla akong binato ng bote ng beer sa likod. Yeah, totoo po. Binato ako ng bote ng beer sa likod. Kasi yung nanay sabi niya, dadaling ko na sa rehab to eh. Hindi pa ako sumasagot, binato na ako ng bote ng beer sa likod. Sabi niya, huwag mong dikta ng nanay ko. Teka, wala naman ako sinasabi lang niya. Buti na lang, di napuruhan sa ulo, sa likod ako binato. Meron hong nagpunta sa akin, Pastora, tinutugis ako ng asawa ko, sima ng asawa ko. Pinagbibintangan ako, may lalaki ako. Tumawag sa phone pala, tumawag. Sabi ko, nasan ka? Nandito po ako sa tapat ng barangay. Hindi po ako makapunta mismo sa barangay, nandun ang asawa ko, may hawak na baril. Pinipigil ng mga totoo po to, for the record, ng barangay Tanod. Pagdating ko, nasan ka?
Malapit po doon sa barangay, meron pong halaman, biglang hinatak ang palda ko. Dito ka, pastora, dito ka. Bakit ka ako? Babarilin ako niyan. Tumayo ka, pastora. Alam niyo ginawa? Nagtago sa likod ko habang yung asawa, kung pumutok ko yun, di ako mapuputukan. Sabi nung kapatid ko, Diwani, pastor ka, hindi ka kapitang barangay captain. Yung mga ganyang case, dalin mo sa pulis. Dalin mo sa barangay. Buti na lang sa dami ko ng sablay sa sobrang pagmamahal sa kaluluwa, mali na pala yun. Buhay pa rin ako ngayon. Krusada sa bangkal, nadinig nyo na to sa worldwide. Habang ako'y nagpipreach, kumakain ng lugaw si pastor dyan. Wala ka pa nun, Michael, pero kung nandun ka, binantayan mo ako. Ewan ko kung nandun na si Roland. Akala nila pastor dyan, di pa magsisimula. Nagsimula na. At ang naghahain si Flor. Wala namang kasalanan si Flor noon. Kasi nga, nagsimula na eh. May retired na pulis. Babaeng, maganda kasi ako noon eh. Ayaw niya sabihin maganda ako. Babaeng maliit na madakdak, tigil mo na yung pagpipreach. May hawak na baril, lasing na lasing. Takot na takot ako noon kasi Kuya Willie, pagka tumama, hindi malaman yung sentro eh. Malikot ako magturo. Tumigil ka na! Sabi ko, Sir, pwede po, Brad. Tapusin na lang natin to, 10 minutes na lang po. Titigil na ako. Bilisan mo! Kasi, sa isip-isip ko, pag pinutok mo, sa langit ang punta ko. Pag hindi, tuloy ang preaching ko. Tuloy ako, preach. Sawat biyaya ng Diyos, sa sobrang kalisan, bumagsak, nakatulog. Kinabukasan na yata nagising. Pag uwi ko, San Linggo, Flor, may lagnat ako eh. No? Naalala ko, paano kaya kung nabaril ako noon? Ito pa, inaalala ko. Paano kung sa mukha ko tinamaan, ate? Ang pangit ko patay noon. Biro mo, ganun ako kabata, pero ganun ako ka-inosente. Di lahat ng titingin sa kabaong ko, ba't hindi yata natahi ng gusto mukha ni Pastora Diwani dito? Walang dangal yung kamatayan ko, pwedeng, tatamaan mo ka mo, ganun ako katindi. And then sabi nila, marunong kang kumuha ng revelation, sabi ko si Jesus nga hindi mo malaman kung tao sa dami ng tama ng palo. Lahat ng yun ay ala-alang kwento na lang. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi man nalilista ang pangalan ng lahat sa krusadang yon. Nalista sa kalangitan, hindi lamang ang mga taong yon, kundi ang pagod na binigay ko at naniniwala akong natuwa ang Diyos sa paglilingkod na yon. Don't give up. Walang paglilingkod tayo na hinahayaan ng Diyos na mabaliwala. There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. Tandaan niyo po ito. Kung sa paglilingkod po natin, hindi tayo na-appreciate, hindi tayo na-acknowledge, na tila baga nasayang, at tila baga hindi yata bagay na ito'y mangyari sa paglilingkod ko, basta ginawa natin sa Diyos, lahat yan, jackpot sa buhay mo. If God can take away something you've never expected losing, He can replace it with something you'd never imagined having. Kung may mga bagay man na tatapyasin, aalisin sa iyo ang Diyos sa pagsunod mo at pagtatama ng buhay mo, tandaan mo, hindi to kawalan, ito'y malaking biyaya at pagpapala. Palakpakan natin ang Panginoon. God's way differs from man's. Bakit po? Iba kasi dumiskarte ang Lord sa diskarte natin. Mas madalas sablay tayo, mas madalas dinedependehan natin ang ating sarili sa anumang sitwasyon na magpapasaya sa atin, magpapagaang sa atin. Kanina po nandito mga taga-ubihan, Noel, liputan, ubihan na lang. Tawid ilog po sila, kailangan nilang maagang-maaga pang umalis at kailangan walang malakas na alon. Kanina nandito mga taga-Pasay na maaga pa lang nagmumotor na papunta po rito. Imagine kung paanong binabaybay ang mahirap na baybayin, makasamba lang sa Lord ng 2 oras na ang biyahe tagal. Nakakatuwa pong isipin na hindi nila inaalis o hinahanap yung komportableng pagpunta. Ngayon ang mga tao metikuloso, kailangan aircon ka. Pag di ka aircon, iiwanan ka. His thought is higher than our thoughts. Sabi po ng Book of Isaiah 55 verse 8 and 9, For my thoughts are not your thoughts. Kung may mga inalis man ang Panginoon sa buhay mo, hindi mo natanggap, hindi mo nakuha, magpasalamat tayo sa Lord. Ang anak ko po'y nagpa-apply ng trabaho, pero may trabaho na po siya. Nag-a-apply siya ng, siyempre, mas ma-level up. Dahil nag-aral pa uli si Pastora Kai. Sinabog niya yung lahat ng kanyang resume, biodata, lahat. Sabi ko, anak, pag lahat ng gusto mo, hindi mo masyadong gusto, applyan mo. Doon ka lang sa level ng, hindi ko masyadong gusto, pero pwede na rin. Pero huwag kang mag-a-apply
sa hindi mo gusto. Okay, apply siya. So, hindi ko namamalayan, may mga malalaking sweldong nag-o-offer. Hindi niya na sinasabi sa akin, nagkakamusta na lang ako, musta anak yung ano, man, di ko tinanggap. Magkano sweldo? Kaskay naman, dobling sweldo na yan. Mawawala oras at panahon ko sa Lord eh. Doble nga ang sweldo, mawawala naman ako eh. Lalamunin ako ng mundo, ma. Okay, sige. Kaya ako kapag kami yung mga gusto mo, ma, hindi pa tumatawag. Ma, may tumawag eh, pero hindi daw yung qualification ko hinahanap. O rejoice. Kapag nireject ka ng mundo, Diyos ang magbubukas ng panibagong pinto na para sa'yo. Walang tunay na anak ng Diyos na nagtapat sa Kanya na walang hinanda ang Diyos na mas mainam kesa dati. Tapat ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Jesus is our burden bearer. Jesus is our burden bearer. From the story, after the sheep was found, the shepherd carried on his shoulder and gave it back to pluck despite all. So, si Lord, ang dadali niya yung anumang bigat na meron tayo dahil hindi natin kayang magdala ng bigat. Nandyan po ba kayo? Na kapag tayo po ay pinilit nating dalhin ang isang bagay na hindi natin kaya, malulustred tayo. Ang kotse, sasakyan, may kapasidad dyan kung ilan lang ang kayang isakay. Minsan po nagmamadali kami sa Zoe. So may time, may taping kami. Nakipagsiksikan po kami doon dahil nakilala po ako, isiniksik ako. Gumanon yung yung elevator. So kasi pag binasa mo yung elevator, may capacity doon. Pag sinasabing 1,000 kilo lang ang kaya, o kaya 500 kilo. Tutunog siya, mag-a-alarm siya, na kailangan magbawas ng kilo. Ang problema, walang lumalabas. Walang lumalabas. Kasi alam mo, sabi ko, siguro iniisip nila, mas mataas ang bigat nila. O, hindi rin ako lumalabas. Wala talaga. Patigasan tayo, hindi ako yung pinakamataba rito. Ganon yun eh. Hanggang sa dumating sa uli, sabi ko, ilan kaya Kristiyano rito na para magbigay? Oras lang naman yan eh. Hanggang sa lumabas na ako. Sige po, labas na po ako. Nagngitian sila. Sasama ba loob ko o hindi? Hindi. Una, hindi naman akin yung elevator. Pangalawa, dumagdag lang naman ako. Ba't sasama loob ko? Minsan, ang dami nating sama na loob na dapat hindi sasama loob natin eh. Huwag nating igiit ang ating sarili sa lugar na hindi ka dapat. Huwag nating ipilit ang isang bagay at sitwasyon na hindi ka dapat. Pinipilit mo yung triangle, ipasok sa circle. Hindi pa kakamayan. Pinapasok ang triangle, ipasok sa circle, hindi papasok. Kahit anong pong luhod, iyak at tumbling mo sa panalangin, kapag hindi bubuksan ng Diyos, hindi bubuksan yan. Huwag nating ipilit yung gusto natin ngayon lang sa talagang gusto natin sa mga susunod na panahon ng buhay natin. Gutom na gutom si Iso. Nang oras na yon, gusto niya ng adobong sitaw. Nagluto si Jacob. Sabi ni Jacob, sa isang kondisyon. Ano yon? Akin ang birthright. Anong sabi ni Iso? Masyadong naging practical. Aanin ko yung birthright na yan. Kung mamamatay ako sa gutom, pega isang plato, ikaw na. Ikaw na panganay. Wala naman nung kasulatan nun salita lang. Kaya nang sinabi niyang, ikaw na ang panganay, nay. And then suddenly, the anointing of the birthmark napunta kay Jacob. Kaya lahat ng blessing para sa firstborn, na hindi naman si Jacob ang firstborn, ibinigay sa kanya. Kaya nag-iiyak si Iso. Bakit? Kasi pinagpalit mo yung gusto mo talaga na kalooban ng Diyos sa gusto mong pansamantala lang. Lilipas ang gutom kung mali ang paraan. Dahil sa susunod na panahon, maraming pagpapasaya ang Diyos kapag natiis at nasakripisyo mo ang pansamantalang gusto mo lang na magpapahamak at magpapalit sa gusto mo talaga na magbibigay sa iyo ng maalwang buhay. Yun ang gawa ng kaaway. Pag madaliin ka, magpanik ka. Ma'am po, meron po kayong matatanggap dito. May account po ba kayo sa ganito? Ay, opo, nagkataong may account ka. Ma'am, meron po kayong credit dito. Sayang po, lagay po natin sa account nyo. 5,000 din po to. Can I have your account, ma'am? Opo. Kaya lang, ma'am, kailangan yung magbigay muna ng 500 peso. Naku, wala akong 500 peso. Manghiram muna po kayo. Hirap ka naman ng hirap. Ang dami ng scam. Pag-ibig nga, nai-scam eh. May nagpa-counsel sa akin, nagkapuyatan daw sila. Sa umaga, musta na? Gising ka na? Good morning. Nag-good morning din siya. Pagdating ng gabi, nandiyan ka na sa bahay. Kumain ka na? Good night.
Ganon, good morning, good night, hi, hello, nine, okay? Yeah? Mga ganon lang. Pagkaraan ng 1 linggo, nakita niya may jowa yung lalaki. Galit na galit. Sabi ng lalaki, bakit? Jowa ba kita? Ano meron tayo? Wala. Na friend zone pala. Kaya ang daming lusot ng kabataan eh. Hindi magjowa, pero nagsusunduan sa paaralan, nagbibigay ng mga kung ano-anong regalo. Pag naibig sa tamang tao, di tayo, bakit mo ako niligyan ng regalo? Ba't mo ako sinusundo? Sinundo ka lang, jowa ka na? Kaya nauso ang anniversary, monthsary. Sabi ko pa kay Pastor Jan, bakit tayo walang monthsary? Huwag mo na isipin nyo, mahalaga, sa loob ng mahabang panahon, tayo pa rin. Yung mga nagmamansary, hindi na nga nila maisip, ba't sila nagkahiwalay eh. Sabi to, hindi na ako ito forever na to. Bakit? 20 years ang agwat, my God! Matured! O, din nung propose yung lalaki, sabi niya, hinahanap ko pa sarili ko, parang hindi yata kita mahal, pero mahal kita. Scam! Love scam. Nandyan po ba kayo? Hindi para sa inyo, matatanda kayo. Dito dapat ang tingin ko. At saka sa FB Live. Alam mo, minsan bigat ang mga pangyayari sa buhay natin. Naakala natin ligaya. Bigat pala. Psalm 68 verse 19 says, Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens. Ano yung mga burdens? Our sin, kasalanan, our troubles, our needs. Sama-sama yan. Well, di ako naniniwala na ang isang Kristiyanong tumanggap kay Kristo na tumalikod sa paglilingkod ay magiging maligaya sa buong buhay niya. Hindi ako naniniwala dun. Na minahal mo ang Panginoon at ang tanging pwede mo lang ibalik sa Kanya ay paglingkuran siya ng buong husay at pagmamahal. Ako po, for the glory of God, ay lubhang maikli pa ang aking panahong ibinibigay sa Diyos. 35 taon na po ako nagpapastor this coming November 18. Pero lagi ko pong sinasabi, wala sa ikli at haba ng panahon ng paglilingkod, kundi nasa katapatan sa loob ng mahabang panahon, kailan ka naging matapat. Kaya napakahalaga po na lahat ng bigat na meron po tayo para hindi tayo makahayot, makapagpatuloy, ibigay natin sa Diyos na nagbibigay ng kagagaangan. Sa Diyos na tinagurian nating buhay na Diyos na nagbibigay ng panibagong lakas. Siya ang ating siya po ang tinagurian nating Jesus is our burden bearer. Palakpakan natin ang Panginoon. 4, soul winning is the duty of life. Sabi ng Lord, hahanapin yung isa. Iwang pansamantala ang 79. Gusto ko pong magkaroon ng personal na tanong sa inyo. Nagpe-pray po kayo na yung kamag-anak nyo ma-born again. Naisama nyo na po ba rito? Nashira nyo na po ba ng Word of God? Napahayagan nyo na po ba ng mabuting balita? Yung kapitbahay nyo, naanyayahan nyo na po ba? Yung karbarkada mo, yung kaibigan mo. Alam nyo, walang tao na hindi minahal po ng Diyos. Pati ho yung kagalit nyo, mahal ng Lord. Ang sagwa nga, pagka parehong Kristiyano, nagkagalit, parehong nagsusumbong kay Lord. Alam mo, naranasan ko yung 2 anak ko, nagsusumbong sa akin. Sinusumbong ni Kai si Kat sinusumbong. Parehong nagme-message yun, Ma, si Kat, sabihan mo nga. Sasabihin naman ni Kat, Ma, sabihan mo nga yan si ate. Hindi mo malaman kung sino. Alam mo, sa bandang uli, sabi ko, huwag naman kayo mag-aaway, ako nasasaktan. Kahit sabihin kong isa sa inyo ang may mali, pero pareho kayong may mali. Kahit isang may mali, parehong mali. Pinatulan ng isang mali. Imagine ninyong magsumbong sa inyo, parehong mong anak. Ano sasabihin ko? Ayaw mo, anak, lalatiguhin ko yan sa harapan mo para maging masaya ka. Kapag nilalatig ko na, hayan, parusa sa'yo. Kasi salbahe ka. Ganun ba tayo? Sinubukan ko pong pagalitan ko sa harapan ni Kai, si Kat. Bandang huli, kinukomport niya si Kat eh. Masisiyahan ba si Kai kapag ganun ba, anak? O sige, manood ka. Parurusahan ko sa harapan mo. Sasabihin niya, pinaparusahan ka na. Kasi masama kang kapatid. Hindi. Yun ang nakakalungkot. Na kapag minsan, may nangyari sa'yo, ay, nagkasakit, pinaparusahan na. Ang lupit mag-isip minsan ng Kristiyano. Eh, no? Bumagsak sa exam, ayan. Diba? Nawala ng trabaho, ayan. Kakalungkot. Masakit po, puso ng Diyos. Ito po, walang tao na hindi minahal ng Diyos. Hindi ko mo nagkakasala ang tao na babawasan ang pagmamahal ng Diyos. Hindi hadlang ang kasalanan, pagkakamali natin para hindi tayo mahalin ng Diyos. Subalit,
hadlang ang kasalanan para sa pagpapala ng Diyos. Ito yon. Mahal ka, pero hadlang ang kasalanan para hindi bumuhos ang pagpapala. Isaiah 59 verse 1 and 2, hindi maikli ang kamay ng Diyos para hindi ka iligtas, hindi mahina ang kanyang pandinig para hindi ka madinig. Pero ang iyong kasalanan ang naghihiwalay sa iyo sa harapan ng Diyos. May kwento lang po ako for the glory of God. Yung scholarship po ni Kat, pinalo up ko dahil mag-e-enroll ng August. So kinausap ko po mismo yung pong nag-aayos. Sabi ko, Sir, kailan po bababa yung scholarship? Sabi niya, maghintay lang po kayo, anytime tatawag, pinakamatagal next month. Nalimutan ko pong sabihin kay Kat. Sabi niya, Ma, yung scholarship ko, tatanggalan ko ng tithes. Sabi ko, sure, sige. Kinabukasan may tumawag. Kasalukuyang nandun siya sa school, sa JIL. Nag-ano ho siya kasi, dance instructor si Kat sa ibang mga school kapag ka po, sideline yon, sideline. Tapos sabi niya, Mami, hinihingi yung account ko. It so happen, wala kaming kadahidahilan. Sabi niya, Ma'am, mag-open naman ako ng account. Sabi ko, wala tayong pande-deposit. 100 lang, Mami, makakapag-deposit na. So, nakapag-open account siya. Sabi niya, pakikukuha niyo po yung cheque niyo sa Pampanga. Pero kung may account po kayo, di-deposit na lang po namin sa inyo. Sabi ko, sige anak, binigay niyo yung account. Yung ID na, sabi ko, pero Ma, humihingi ng 100. Ay, wag na, scam yan, scam. Mami, 100 lang, scam. Hiningi yung account mo. Mami, walang laman yung account ko. Oh, nga no. So, tumawag ako mismo doon sa talagang ine-expect ko na scholarship. Naku, pastora, hindi ganyan ang procedure natin. Walang ganyan. Cheque po talagang ibibigay kay Kat. Kaharap po kayo. Paka-cash out nyo, etc. Ganun. Ho! Sabi ko, Kat, ano yan? Scam yan. Mami, sa shed eh. In-stock namin, shed nga. Hanggang sa dumating sa point, tinawagan ko na yung isang scholarship. Sabi niya, yung pala, totoo, may scholarship. Sabi ko, sino nag-apply sa'yo niyan? Kaya lang, ang problema is maliit lang yung makukuha. 7,000 lang. Tapos, sabi ho nung isang scholarship, pag kinuha niyo po yan, hindi na ho makukuha tong scholarship na to. 25,000. Ha? Sabi ko, itong 7,000 kulang na kulang sa pang-enroll. Itong 25,000, swak, sakto, pag nakapagpa-enroll yung anak ko. Sabi niya, kaya lang po, i-release na po pala ang cheque, kaya hindi niyo makukuha next month itong scholarship. Pwede po bang ipaano ko na, i-cancel? Ay, hindi ko natin alam kasi naka-paycheck na po eh. Alam mo, sa confession ko, Sir, kapag talaga pong para sa amin yung 25,000, amen. At kapag nalugod ang Diyos, yung 7,000 ibibigay pa ng Lord sa amin. Sabi niya, okay po, igagrant po ng Lord ang puso nyo. Pero pas, yung realidad po, hindi nyo po makukuha talaga tong 25,000. Okay. Umuwi ako. Sabi ko, Lord, in Jesus' name. Nagraratel yung mga anak ko, tinuturuan ni Kai si Kat. O Kat, ganito gawin mo, ganito. Sabi ko, Lord, hindi kayang tumbasan ng kapayapaan ng isip ko. Baka ma-confine na ako, 25,000 lang to. Papayapa ako. God will provide. And in Jesus' name, makukuha ko ang 2 scholarship. Tumawag yung isang another scholarship, Pastora Helen. Ma'am, this is ganito. Oh, yes, humihingi po kami ng tawad sa inyo. Sorry po, na-delay po ang pagbibigay namin ng scholarship. Ang scholarship na ito ay covered pa last year. Hindi ho nyo natanggap, kaya hindi nyo natatandaan. Eh, paano po yan? Ika-cancel ko na po yan. Hinihintay ko kasi yung scholarship ko ng August para sa anak ko. Don't worry, ma'am. Hindi maaapektuhan ang August scholarship nyo dahil ito'y covered ng 2023. Ang covered naman ng scholarship nyo 2024. Kaya makukuha nyo pa rin ang scholarship ng August 2024 plus the scholarship ng 2023. Palakpakan natin si Lord! Grabe yun, Kinonfess ko lang. Kapag nalugod ang Diyos at gusto niya, parehong scholarship, kahit may rules pa yan, babasagin ng Diyos. God will orchestrate ng Lord yan para ibigay ang ating mga pangangailangan. Di mo kailangan mag-struggle. Gawin mo lang ang tama. Kapag ayaw tumanggap, di wag mo, ayaw mo. Basta ako nag-share sa'yo, ayaw mo ng langit, bahala ka. Basta mahal kita. In-invite mo, pinamasahiyan mo, pinautang mo. Pagdating doon, umaten, walang mawawaan, inutangan ka ulit sa susunod na linggo, pinautang mo ulit. Bandang ulit, wala ka na mapaunang, di na ako atin sa inyo. Di bahala siya. Ang mahalaga, ginawa mo, ni-reach out mo siya.
Sa anumang kaparaanan, sabi ng Bible, go ye therefore and teach all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Ghost. Dalin sa iglesia ang lahat ng kaluluwa, Diyos ang bahalang pumanday para magkaroon ng maayos na buhay. Amen! Huli na po, religious pride causes spiritual blindness. Sabi ng mga Pharisees, ano ba yan? Ang Lord ay nakatingin sa mga makasalanan. Mga Pariseyo to na nagtuturo ng Biblia. Na akala po'y ang puso'y magligtas. Nakalulungkot lamang pong isipin, ano po. Salamat po, hindi relihiyon ang naging daan para mabulag tayo ng totohanan. At nandito ka ngayon, nakakilala, sumasamba at naglilingkod sa Diyos na buhay na meron tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Meron pong isang lingkod daw siya ng Diyos na napalaki ang kongregasyon. Ngayon, hinahanap po kapag may nakita nyo siya, 10 milyon meron ka. Imagine mo yun, hanapin mo lang siya. Yung iba po sabi, maglilib muna sa trabaho, hahanapin ko lang to. Diba? Grabe yun ha, para kang humuhukay ng kayamanan sa di mo malamang kung saan nakabaon. Mas malaki offer. Pag natagpuan mo, huli ka, 10 million ka, sasabihin naman niya, doblehin ko, wag mo ko ituro. Diba ang tao, ang social media ay mapangling lang. Di mo, basihan ng social media, nananakit ang social media. Makita mo lang yung kaibigan mo, mas mayaman sa'yo, mas maganda sa'yo, filtered lang yon. Huwag kayong magpapapaniwala na, ay, ang laki ng ginanda nito, oh. Labandera lang to, pero grabe ang kinis ng mukha, parang artista. May pinipindot para kuminis. Pag kayo pinuna ng picture at pabaligtad na ganyan, ibig sabihin, pinapapayat ka. Pag pataob, pinatataba ka. Pag patagilid, medyo kailangan sumeksi ka. Nasa forma ng camera yan. Hindi ho natin mapipilter ang buhay natin kapag gusto tayong i-expose ng Lord. Hindi pwedeng habang buhay kang nagbabait-baitan at nagbabanal-banalan. Mas malupit kapag ka ang tagal na, nagbabait-baitan ka na lang at nagbabanal-banalan. Buhay ang Diyos. Kung ang relihiyon nandideceive, itsura nandideceive. At natutuwa po ako sa umagang ito sapagkat mayroong pagkakataon para makita natin ang ating sarili na magsuko sa Panginoon sapagkat ganun pala tayo kamahal ng Diyos. Mga kapatid, walang tao na hindi minahal ng Diyos. Walang pamilya mo na hindi niya nakikita. Walang hibik, walang pagluha, walang paghikab, walang paghinagpis na hindi nakita ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Ako, ang kaligayahan ko po, ang aking mga kapatid, ang aking mga pamangkin, magkita-kita kami sa langit. Malabo na ho kami magkita-kita ngayon minsan kasi malalayo yung mga kapatid ko. Alam nyo ba na minsan meron ho akong pinuntahan sa Saluisoy, may tigas ng bless. Lola Paz, Lola Paz. Sino ba to? Yung pala anak ng pamangking ko. Apo ng pamangking ko. Apo ng pamangking ko. Posible pala ka ako yun. May mga kadugo na ako, hindi ko na nakikilala. At posible din na hindi kayo magkita-kita sa kalangitan. Posible din ang lahat ng leaders, workers na meron po tayo na hindi magkita-kita sa kalangitan kapag binitawan po natin ang kaligtasang inialay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. In conclusion po, the parable of the lost sheep brings a lesson of hope, redemption and abundance of wisdom, which can be applied today. We are implored to share the love of Christ to those who need to hear it most. We have to open our hearts and homes to make room and time for Christ to use us to reach the lost. Jesus Christ is willing to be committed to us, so we should be thankful for each day of our lives. There is hope for the lost. We may lose our way, but God will not give up on us. He will do everything within His power to bring us back. God will not force us to be part of His kingdom. It is a decision we need to make. Let us not abuse God's patience and love because He will bring every good and evil thing that we did in judgment. Remember, God covers mercy with justice. Mahal ka ng Panginoon. Pero kapag nagpatuloy tayo sa kasalanan at mali, may parusang naghihintay. Nalulungkot po ako at nagiging maligaya sapagkat kapag may mga taong lumalapit sa Diyos, nalulungkot kapag may tumatalikod at umaayaw. Ang dalangin ko po sa buhay ng bawat isa, hindi hanggang una, hindi hanggang gitna, kundi hanggang dulo, ilaban natin ang kaligtasang meron po tayo. Amen po ba? Lost and found. Nawala, subalit nakita. Nawala, subalit nasumpungan. Sobrang amazing ang Lord.
kung saan tayo dinampot na kasalanan, ay binihisan at nilinis ng Panginoon para kang prodigal son, na wala pansamantala, subalit ibinalik sa isang bagong buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Shall we all rise? Let us worship the Lord our God. Sing grace, how sweet the sound That have that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I once was lost, but now I found. Was blind. Was blind, but Let us worship the Lord. Let us give worship unto Him. I once was lost, but now I found. Was blind, but now Oh, amazing Lord, you are worthy to be praised. You are amazing, oh God. Praise, Oh, thank you, how Jesus. sweet that sound that saves a wretch like me. Let us worship the King. Hallelujah. We are lost and now we are found. Lost, but now you are found by Jesus. Was blind, but now I once was lost, but now I'm found. I once was lost, but now I found. Was blind, Was blind, but now I see. lubos puso ang kaming nagpapasalamat, dakilang Diyos, sa iyong marubdob na pag-ibig at pagmamahal. Hinanap mo kami sa iba't ibang uri ng kasalanan. Salamat sapagkat kami iniahon mo sa lahat ng hirap ng kalooban, sa lahat ng kabalisahan at kalungkutan. Ngayon kami dinadamitan ng katwiran. Salamat sa iyong salita na naglilinis ng aming puso't nagpapayapa nito. Salamat sa puso na ito na kung saan ay patuloy na kinakausap mo. Idantay niyo po ang iyong mapagpalang kamay sa buhay ng mga babae at lalaki na narito at maging ang aming buong sambahayan. Tinawag mo kami sa aming mga pangalan, kami mahalaga at kami sa iyo. Sa lahat ng mga nabibigatan, sa lahat ng may mga pagsubok na pinagdadaanan, ikaw ang aming kagaangan. Bisitahin mo po ang aming buhay, ang aming puso, ang aming buong pagkatao. At inaangkin po namin lubusan ang lahat ng biyaya at pagpapala na nasa iyo. Salamat po, dakilang Diyos. Maingat ko pong ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, kalawalatian. Sa tanging ngalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen!